Ang buong mundo ay nasa anino ng Cold War. Ang ahente ng CIA na si Napoleon Solo ay palihim na pumapasok sa silangang bahagi ng Berlin sa East Germany. Nang kontrolado ng Unyong Sobyet ang lugar, pumasok siya sa isang collier ng kotse at hinanap si Gabi. Isang mekanikong babae ang nagtatrabaho rito, at diretsahan niyang sinabi na ang pakay niya ay ang tunay na ama ni Gabi, si Dr. Yudo, ang dating gumawa ng mga missile para kay Hitler. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, pagkatapos ay dinala siya sa Amerika para mamuno sa pananaliksik sa sandatang nuklear, pero bigla siyang naglaho. 2 taon na siyang tila nilamon ng lupa, hanggang noong nakaraang linggo, may nakakuha ng litrato ni Yudo sa Roma. Alam na alam ni Solo na hindi basta tatawag si Yudo sa sarili niyang anak, kaya ang paraan niya ay dumaan kay Gabi, para hanapin ang tiyuhin niyang si Rudy, na sinasabing sobrang lapit kay Yudo. Ang mabilis na bulalas niya na parang putok ng baril ay ikinabigla ni Gabi, at hindi agad siya nakabawi. Pagkaabang niya na magtanong pa sana, pinutol ni Solo ang sasabihin niya at sinenyasan siyang tumingin sa bintana. May KGB na nakatayo at nagmamasid sa kanto. Kahit tingnan mo, hindi siya mukhang taong mapagkakatiwalaan, Solo. Kaya binigyan ni Solo si Gabi ng 2 opsyon. O sasama siya sa kanya papunta sa ligtas na lugar, o huhulihin siya ng KGB at magtitiis ng isang gabi ng malupit na pagpapahirap. At sa puntong iyon, si Gabi ay taranta na rin, kaya ang natitira na lang ay magmaneho at isama si Solo. Paalis pa lang sila nang biglang sa isang sangandaan, naabutan sila ng lalaking iyon, dahilan para manginig si Gabi sa takot. Hindi siya halos makahinga, at pasulyap-sulyap lang ang tingin niya sa kalaban, habang si Solo ay nagkubli sa likod na upuan at sinipa pababa ang salaming bintana ng kotse. Pagkatapos, gamit ang impormasyong ibinigay ni Gabi, walang pag-aalinlangang sinunggaban niya ang baril noon si Gabi. At diin ang inapakan ang salinyador, humarurot pa abante, pero hindi nila inakala na makakaiwas pa ang lalaking iyon sa nakamamatay na bala. Agad na sumabog ang makina ng kotse, at nagsimula ang habulan. Buti na lang, napakahusay magmaneho ni Gabi, at matapos ang ilang sandali, nang matinding bakbakan sa kalsada, naitulak niya ang lalaki sa gilid ng daan, saka agad siyang nag-drift. Ang galing. Pagkatapos ay tumabi siya, pinatay ang makina at ilaw, at matagumpay na nalinlang ang lalaki. Pero alam na alam ni Solo na hindi magtatagal ang palusot na iyon. Kaya agad niyang inutusan si Gabi na tumakas sa paglalakad, habang siya naman ay nagkubli sa dilim. Gaya nga ng inaasahan, mabilis na bumalik ang lalaking iyon ng kotse. Nang makita ang anino ni Gabi, agad siyang humabol, hindi niya alam na isa pala itong patibong. Ang mga bala ni Solo, 2 lang ang narinig, pero tumagos ang mga iyon. Nawalan ng kontrol ang sasakyan niya at bumangga sa gilid ng daan. Pero mas nakakagulat pa, nahulaan na ng lalaking iyon ang pakay ni Solo. Huminto siya, nanatiling tahimik sa kotse, habang mabilis na pinag-iisipan sa utak niya ang record ni Solo. Si Solo ay dating opisyal ng hukbo na nakadestino sa Berlin. Pero dahil sa kasakiman, nagsimula siyang magtulak at magbenta ng mga lumang bagay. Hanggang sa naging pinakasikat na magnanakaw sa buong Europa. Kaya napilitan ng pulisya ng 4 na bansa na magtulungan. Para lang maipitin siya ng maayos, napansin ng CEO ang galing ni Solo. Kaya ginawa nilang kondisyon ang pagbura sa kanyang kaso. Ipinanok siya sa organisasyon at ginawa siyang isa sa mga pangunahing ahente. Pagkapirma pa lang, nakaupo na ulit si Solo sa kotse ni Gabi. Biglang lumitaw ang lalaking iyon at nagpaputok, pumuputok ang gulong. Saka siya humahabol ng mabilis at gamit ang kamay lang, inagaw ang buong likurang bahagi ng kotse, isang eksenang lampas sa imahinasyon. Kaya napanganga na lang si Solo. Pero hindi naman siya gaanong nag-alala, dahil nasa harap lang mismo ang tagpuan. Inutusan lang ni Solo si Gabi na lumiko sa isang makipot na eskinita. At ang resulta, naipit ang kotse sa bungad pa lang ng eskinita. Ang talon sa mga baitang ay ikinagulat ni Gabi, pero si Solo ay kalmado pa rin. Binaba niya ang salaming bintana at sinabi kay Gabi, dumaan ka sa bintana papasok sa katabing silid, tapos akyatin mo ang bubong. Sa kabilang pader, ang ahenteng nakatalaga sa backup, ay agad nakakita ng senyales at mabilis na naghagis ng kawit na lubid. Mabilis na ikinabat ni Solo ang lubid, saka niyakap si Gabi at dumulas pababa. Pero ang maltong lalaking iyon ay muling nagpakita. Inihagis niya ang jacket sa lubid at nagpatuloy sa paghabol. Nang makita iyon ng ahenteng backup, mariin niyang inapakan ang reverse. Napilitang huminto ang lalaking iyon sa likod ng pader. Napanganga na lang si Berlin habang pinapanood ang 2 batang mabilis na tumatakbo at lumilipad. Kinabukasan ng umaga, nakipagkita si Solo sa kanyang superior sa parke. Akala niya tapos na ang misyon niya rito, pero hindi pala. Dinala siya ng superior sa loob ng isang pampublikong palikuran. Bago pa makarespond si Solo, biglang may aninong lumapit sa tabi niya. Lumalabas, iyon pala ang ahenteng humabol sa kanya kagabi.
Talagang namumula ang mata kapag nagkita ang magkagalit. Hindi na nag-usap ang dalawa at agad silang nagbuno ng todo. Si Solo naman ay isang taong umaangat lang sa sariling sikap, pero sa pakikipaglaban, mas mababa pa rin siya ng isang antas sa lalaking iyon. Di nagtagal, naipit ang leeg niya hanggang halos hindi na siya makahinga. Sa mismong sandaling iyon, may isa pang lalaking nakaitim na pumasok sa palikuran. Tiningnan niya ang superior ni Solo, saka inutusan ng lalaki na bumitaw. Lalong nalito si Solo, dahil hindi niya maintindihan kung ano ang pakulo nila. Kalmadong dinala siya ng superior sa isang restaurant, at ipinakilala na ang lalaking iyon ay si Ilya Kuryakin. Mula ngayon, magkasama na kayong magtatrabaho. Ayon sa pinakabagong ulat, si Dr. Yudo ay kinokontrol ng isang sindikato ng krimen. Ang nominal na pinuno ng kumpanyang ito ay si Alexander, ang negosyanteng boss. Pero si Victoria, ang kanyang asawa, ang tunay na may hawak ng kapangyarihan. Punong-puno ang samahan ng kagandahan, talino, at ng kayabangang kanya. Kapag ang babaeng ito ang may hawak ng sandatang nuclear, ang buong mundo ay lulubog sa matinding panganib, kaya nagpa siya ang CIA at KGB na makipagkamay. At ipadala ang kanilang pinakamahusay na mga ahente para lunasan ang pandaigdigang krisis na ito. Pagkatapos maibigay ang utos, sabay na tumayo ang dalawang nakatataas. Agad ding isa-isang umalis ang lahat ng mga especially iyan na nakasibilyan sa restaurant. Sa isang kisap mata, naiwan na lang sina Solo at Julia. Pero malinaw na hindi nila makakalimutan ang nangyari noong nakaraang gabi. Si Julia ang unang nagsalita, binuhay ang pangit na nakaraan ni Solo. Siyempre, hindi rin iyon palalagpasin ni Solo para mang-asar, na nalaman niya kay Julia na anak ito ng isang makapangyarihang kriminal na dati palang mataas na opisyal ng gobyerno, pero dahil sa kasakiman, ay napatay, at sumali siya sa KGB para linisin ang kasalanan ng kanyang ama. Nang mabunyag ang sikreto, hindi napigilan ni Julia ang galit niya. Binaligtad niya ang mesa at nagmurmurang umalis, pero naging mahirap balewalain ang utos. Kahit matindi ang banggaan ng dalawang panig, napilitan silang magtiis muna at magpansamantalang magtulungan. Nagbalat kayo si Solo bilang isang anti-gun dealer para makalapit. Si Victoria naman, si Julia ang nagkunwaring kanyang kasintahang mapapangasawa. Ginamit nila ang dahilan ng kasal para hanapin si Judy at akitin ang kanyang amang si Yudo, na ngayon ay nakokontrol. Pero pagkarinig pa lang ni Gabi sa planong iyon, hindi niya agad iyon tinanggap. Ayaw ng babaeng ito na gumanap na nobya. Para sa lalaking katatapos lang manghabol sa kanya kagabi, naisip ni Solo na pwede iyon. Kaya mabilis siyang sumunod at nagpaaligid, saka naglabas ng isang mahabang paliwanag kung ano ang mabuti at masama. Nakumbinsi siya ng matamis at mapagkunwari niyang pangangaral, kaya pumayag si Gabi na sumama noong gabing iyon. Ang tatlo, nag-check-in sa isang marangyang hotel sa Roma habang si Ilya, Kuryakin at Gabi ay namamasyal sa lungsod, biglang sumulpot si Solo at pinaalalahanan silang sinusundan sila. Partikular niyang binalaan si Ilya na huwag gag-antay, para hindi mabisto ang kanilang pagkatao, dahil si Julia at Gabi. Pagpasok pa lang sa isang liblib na sulok, sinalubong agad sila ng dalawang lalaki at sinubukang pagnakawan. Napilitan si Julia na pigilan ang galit at ilabas ng maayos ang pataka. Pero hindi pa rin nakontento ang dalawang mandurukot at sinubukan pang kunin pati relo niya. Maging si Julia ay walang gatol na sinampal siya ng malakas sa mukha. Hindi kailanman papayag si Julia sa ganoong kahihiyan. Sa sobrang inis, tila may isang taong naasar na ang uod sa lupa, at handa na siyang bumawi. Kaso sa mismong sandaling iyon, napansin ni Gabi na may mali. Agad siyang nagpaandar ng malakas at tuloy-tuloy na babala para maibalik ang kanyang pag-iisip at mapigil ang gulo. Nang maibigay na niya ang relo, sino ba naman ang mag-aakala na isa sa dalawang iyon? Ang biglang magbuga ng isang dambuhalang bula ng nakakaasar na likido. Sa puntong iyon, hindi na talaga napigilan ni Julia. Iwinasiwas niya ang kamay at diretsyong tinamaan sa batok ang lalaki. Buti na lang at si Gabi ang agad pumihil, kaya hindi na lumaki pa ang gulo laban sa dalawang mandurukot. Nakita rin nila na nakatapat sila sa mga delikadong tao, kaya agad silang umatras ng mabilis. Sa sumunod na sandali, lumabas si Solo mula sa dilim ng may matinding pagdidiin. Walang patid niyang kinutya si Ilya. Sinasabing niyang sarili niyang ugali ay hindi niya makontrol. Kung sarili mong ang init ng ulo hindi mo mapigilan, anong klaseng ahente ka pa? Narinig iyon ni Ilya at sabay siyang nainis at nasaktan, dahil ang relo ay alaala ng yumaong ama niya. Iyon ang pinakamahalagang bagay sa buhay niya, tapos kailangan pa niyang ipasa iyon sa dalawang iyon. Pero wala na siyang magawa, kaya napilitan na lang siyang lunukin ng sama ng loob. Nang makabalik sila sa hotel, nakakonekta na si Gabi kay Tito Rudy. Para bukas ay makadalo sa anibersaryo ng kumpanya nila. Hindi inakala ni Gabi na magiging gaano kadaling umusad ang lahat. Sa gitna ng kasiyahan, biglang tumugtog ang musika, nagsipag-inom, at nagsayawan. Ang ingay na ito sa salon ay talagang nakakabaliw para sa kasing tahimik ni Julia. Sobrang inis siya.
Tumayo siya para patayin ang tugtog, pero pinigilan siya ni Gabi, at pilit na hinayla siya, pati nga ay sumugod pa sa gulo. Pinabagsak siya gamit ang mga kamay at paa dahil nasa gitna pa siya ng operasyon. Hindi naglakas loob si Yulia na gumanti ng todo, kaya wala siyang nagawa kundi hayaan si Gabi. Nadagan siya ng todo, at sino ang mag-aakala na lalong lalapit ang mukha nila sa isa't isa. Biglang naging puno ng hiwaga at halik ang paligid. Sandaling pinakawalan ni Julia ang mga kamay at paa niya, pero si Gabi ay lubog na sa tulog mula pa kanina. Kinabukasan ng umaga, natuklasan ni Solo sa kanyang silid ang malaking dami ng mga kagamitang panaktik. Kaya dumiretso siya sa silid ni Julia para usisain kung sino ang may pakana. Tahimik ding inihagis ni Julia ang isang bungkos ng kaparehong mga kagamitan sa pakikinig. Labis na napahiya si Solo. Napilitan siyang umatras ng nakasimangot, pero kailangan pa ring ituloy ang misyon habang hinihintay si Gabi. Paglabas nila ng hotel, agad siyang ikinabat ni Julia sa kamay. Isang bagong kwintas, at binigyang diin na magkasintahan na raw silang dalawa ngayon. Kasabay nito, nauna ng isang hakbang si Solo para makarating sa lugar ng piging ng anibersaryo. Naglakad-lakad siya sa paligid at umikot sa mga exhibition. Ang kakaibang kilos na ito ay agad na napansin ng mga gwardya. Nang makita ni Solo si Victoria na nakasilip sa likod ng kurtina, agad siyang nagpakita ng pakunwaring gulo at nakipagsagutan sa mga security personnel. Nang makita ang kaguluhan, personal na lumapit si Victoria para paalisin ang mga tao. Umalis ang mga gwardya para siya na mismo ang sumalubong sa espesyal na bisitang ito, Tolo. Samantala, sinamantala niya ang pagkakataon at ginamit ang kanyang galing sa pagnanakaw ng gamit sa bulsa na parang salamangka, para kuhanin isa-isa ang mamahaling alahas na suot ng babae. Ang kahusayan niyang iyon sa estilong lasing ay matagumpay na nagpaalab sa interes ni Victoria. Sa kabilang dako, dumating din sina Gabi at Julia sakay ng kotse at sinalubong si Tito Rudy na matagal nang naghihintay. Gumanap ng tama ang dalawa, at isinalaysay ang peking kwento ng kanilang pag-ibig na. Kahit si Rudy ay bahagyang nagduda, todo pa rin siyang nagpasikat ng purong Soviet sa harap nila. Ang mga salitang iyon ay agad na tumama sa pride ni Julia at nagpasiklab ng kanyang galit sa loob. Pero hindi na niya kayang pigilan, kaya napilitan siyang pumasok sa banyo para kumalma. Eksakto sa sandaling iyon, hindi nakatingin ang tatlong lalaki. Kapal pa ng mukha, inangkin na nila ang lababo, tapos tuloy-tuloy pang nang aasar kay Ilya. Talagang nakakaantok, pero si Ilya, agad niyang sinarhan ang pinto ng banyo at doon binuhos ang galit niya. Matagal na niyang kinikimkim ang inis na iyon, at si Gabi naman. Hindi pa alam ang nangyaring gulo sa banyo. Nagpatuloy pa rin siya sa pagsisinungaling ayon sa plano, na malapit na silang ikasal at gusto raw niyang makilala ang kanyang ama kahit minsan. Pero ipinakita ni Judy na hinahabol si Yudo, kaya hindi siya pwedeng magpadalos-dalos. Baka ilantad niya ang sarili niya habang nagbabanggaan ang dalawa. Casual na naglakad si Victoria kasama si Solo, at sumunod agad si Alexandra sa likuran. Si Gabi ay nagmaneho ng sports racing car, tapos biglang tumabi sa gilid ng kalsada at preno ng malakas. Pagtingin pa lang niya, nakita na agad niya ang sira sa makina. Kinuha niya ang wrench at siya mismo ang nagkumpuni. Dahil dito, agad na humanga si Alexander. Siya na mismo ang nag-aya na sumama ang babae sa hapunan kinabukasan. Buti na lang, matapos kumalma si Julia ay bumalik din siya. Nang makita niyang may naglakas loob na maghukay sa kanto ng dingding ng bahay niya, agad niya itong hinatak. Umalis si Gabi, at si Julia ay may nadiskubre ring nakagugulat. Pagbalik sa hotel, ang mapagmalaking lalaki ay agad kinunan ng litrato gamit ang espesyal na kamera. Ipinakita ng mga larawan na may dalang radioactive na bagay si Victoria. Patunay ito na matagumpay nilang nakuha ang uranium. At isang maliit na hakbang na lang at magagawa na ang sandatang nuclear. Agad na napagtanto ni Solo kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Noong gabing iyon, naghanda siyang pasukin ang pabrika, para hanapin si Dr. Yudo, pero paglingon niya, may nakita na agad siya. Si Yulia ay nakaupo sa isang sulok, malinaw na nagkasalubong na ang mga matitigas na ulo. Dahil walang gustong umatras, wala nang iba kundi magsanib puwersa at kumilos. Pero pareho silang mga pangunahing kontrabida ng kani-kanilang organisasyon. Kaya natural lang na walang sino man sa dalawa ang sisuko sa isa. Lagi nilang ibinubuhos ang lahat ng kakayahan para malusutan ang kalaban. Gumamit ka ng laser para putulin ang bakod na may tinik na alambre. Tapos gumamit ka ng paperclip para buksan ang kandado. Ako naman, maingat na pinatulog ko ang gwardya para makababa ako sa basement. Ako naman, ginamit ko ang galing ko bilang dating magnanakaw para buksan ang kandado. Ang security door, pero hindi pa nakakabawi si Solo at nakaisip. Sumabog na ang alarm, lalo pang naging magulo, at sa loob ng secure na bodega ay bakante na ito. Isang bakal na piraso na lang ang natira para sa pagbuo ng centrifuge. Kasunod noon, dumating ang isang malaking pangkat ng security na may makapal na puwersa. Ang pagsabog ang nagpilit sa dalawang ahente na yakapin ang ulo at tumakbo para sa buhay nila. Habang nasa gitna ng labanan kasama si Ilya,
Itinaya niya ang buhay niya at sumugod sa ulan ng bala. Tapos tumalon siya palabas ng bintana, at agad ding sumunod si Solo. Umakyat silang dalawa sa isang speedboat para ituloy ang habulan sa barko. Hindi inaasahan, sabay-sabay na nagsara ang lahat ng lagusan ng tubig. Parang naging mga pagong sila sa pagtingin kay Ilya. Nawala sa sarili si Solo habang minamaneho ang bangka, bangga dito, bangga doon, pero wala siyang napapala. Naintindihan niyang wala ng lusot ang walang kwentang handle na ito, kaya mariin siyang tumalon palabas ng tren. Umakyat siya sa truck sa tabing ilog at biglang nagpatugtog. Kumakain siya ng masarap habang kalmado niyang pinapanood ang drama sa harap niya. Pero habang nasasarapan pa siya, ang bangka ni Julia ay biglang sumabog. Nang makita yun ni Solo, hindi siya nagdalawang isip, agad niyang binigyan ng gas ang truck at pinaharurot ito pababa sa tubig. Nailigtas pa niya si Ilya, na nooy walang malay. Sa sandaling iyon, pareho nilang naintindihan sa isa't isa, na ang ugnayang nagbibigkis sa magkabilang panig ay lalo pang tumibay kaysa dati. Pero sa isa pang pangyayari, natuklasan din ni Alexander na may pumasok sa secure na bodega. Agad niya itong ipinagbigay alam kay Victoria, at pagkarinig niya, naisip agad ni Victoria si Solo. Tawag niya iyon diretso sa opisina nito. Tunay nga, may tumunog na telepono pero walang sumasagot, agad na naging di mapakali si Victoria. Sa gitna ng gabi, dali-dali siyang sumama sa iba. Hinabol nila hanggang doon para mag-imbestiga, habang tinatawagan naman ni Judy si Gabby. May pahiwatig siya na sa susunod na araw ay dalhin siya sa manor para mag-lunch. Napatigil ang tibok ng puso ni Gabby nang marinig ang tawag na iyon. Hindi niya alam kung anong bagong laro na naman ang gusto ng kabila, pero dahil gusto pa rin niyang makita ang kanyang ama, tumango na lang siya. Pagkababa niya ng telepono, sandali siyang nag-isip, tapos muling itinataas ang telepono. Malinaw na may itinatago rin siyang sariling sikreto. Hindi pa nila alam na ang sitwasyon sa labas ay nagbago na, silang dalawang Solo. At si Ilya, na parang walang problemang bumabalik sa hotel sakay ng motorsiklo. Nakita pa lang nilang nakaparada na ang sasakyan ni Victoria sa harap ng pangunahing pintuan. Napasigaw ang dalawa sa gulat at mabilis na dumaan sa likod na pinto para pumasok sa loob. Diretso silang tumakbo sa kani-kanilang silid, at nang buksan ni Victoria ng malakas ang pinto ng silid ni Solo. Naabutan niya itong nagkukunwaring katatapos lang maligo, na may inosenteng tingin na parang walang alam. Dahil dito, napaisip si Victoria at napatanong sa sarili kung nagkamali ba siya ng hinala. Pero kahit ano paman, nandito na rin lang sila, at kung wala naman siyang mapapala, paanong hindi siya magiging kontento. Kaya mahina hong pinalabas ni Victoria ang mga gwardya. Nagpa siya siyang manatili rito para namnamin ang isang gabing ligaya. Kinabukasan, maaga pa lang ay masiglang hinanap ni Solo si Julia. At idineklara niyang lubusan na niyang napasunod si Victoria. Nasa ilalim ng kanyang paa na raw, pero si Julia ay hindi naman interesado sa ganyang palakpakan. Mas inaalala niya kaysa lahat ang kaligtasan ni Gabby. Sino ba ang mag-aakalang sa mismong sandaling iyon? Si Gabby mismo ang tatayo sa nakatakdang puntahan. Kinailangang suriin ni Julia ang tracking device na nakatali sa hita ni Solo. Ang ganyang talas ng isip, sino pa bang hindi makakaunawa sa malabong ugnayan nila? Sa pagitan ng dalawa, halatang may alam na sila at kusa pang umiilag sa isang tabi. Nag-ipon din ng lakas ng loob si Julia at itinaas ang dalawang kamay. Pero pagkat mukhang halos magkadikit na ang pagitan nila, biglang sumingit si Solo at napagtanto niyang dinala roon ni Rudy ang mga tao para salubungin siya. Hindi naglaon, dumating na rin sa mansyon si Gabby at ang tiyuhin niya. Sa labas ng bakuran ni Alexander, tahimik na gumamit ng kagamitan si Ilya. Nakikinig siya, dahil natatakot siyang mapahamak ito. Pero ang mga sumunod na pangyayari ay, parang hamampes ng kidlat sa ulo niya nang makita ni Gabby si Alexander sa unang pagkakataon. Diretso niyang inamin ang lahat, walang paligoy-ligoy. Mula sa tunay na pagkatao ni Julia at Solo hanggang sa pakay nila sa pagdating dito. Kasabay niyon, iginiit din niya na handa siyang makipagtulungan sa dalawang iyon. Dahil lang gusto niyang makilala ang ama niya, hindi inakala ni Gabby kahit sa panaginip, na siya mismo ang tatraidor sa kanya, pero wala siyang oras para manatiling gulat na gulat. Dahil sumugod na ang dalawang mababangis na aso at pinipilit si Julia. Wala na siyang nagawa kundi kumari pa ng takbo, buhay ang kapalit. Tumalon siya sa bakod para makaligtas, habang si Solo ay wala pang ideya na nabuko na siya. Kalma siyang pumasok sa opisina ni Victoria, akala pa rin niya kontrolado niya ang lahat. Parang nasa bahay lang, sinandok pa niya ang sarili niya ng isang baso ng alak. Isang lagok pa lang, biglang sumalpok ang matinding hilo diretso sa ulo niya. Mabilis na naisip ni Solo na natrap siya, pero wala na siyang takas. Kaya bahala na, magpahinga na lang siya ng komportable at naghanap ng sandalan. Pagkatapos ay humiga siya sa sopa ng sobrang relax. Kahit utusan pa ni Victoria na ipikit ang mga mata niya, bumalik si Solo. Sa pagkamalay at tumambad sa isip niya ang larawan ni Victoria na may hawak na hiringgilya sa harap mismo niya, habang siya naman ay mahigpit na nakatali sa silya.
Sa likuran, abalang naghahanda ng kagamitan si Rudy. Pinindot ng lalaking iyon ang switch, at isang napakalakas na agos ng kuryente agad na damaloy sa buong katawan niya. Gusto sana ni Victoria na manatili para malasahan ang pagkadurog ni Solo. Pero may mas mahalaga pa siyang aasikasuhin kaya napilitan siyang umalis muna. Nang naiwan na lang silang dalawa, binuksan ni Rudy ang isang album ng litrato. At nagsimulang ikwento ang buhay niya noon. Dahil maliit at payat siya noon, madalas siyang inalipusta ng mga kaklase niya, at doon na. Nabuo ang kanyang baluktot na pag-iisip at pagkahilig sa karahasang sadista. Kaya nang tumanda siya, sumama siya sa hukbong Aleman para isagawa ang mga eksperimento. Isang serye ng malulupit na eksperimento sa katawan ni Rudy. Habang nagsasalita siya, napangiti pa siya ng nakakatakot, parang demonyong handa ng gawing alipin si Solo. Na maging susunod niyang koleksyon, pero hindi man lang napansin ng gunggong ang mga sundalong nagbabantay sa labas ay matagal nang bumagsak. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Julia sa likod ng bintana. Lumalabas na naglagay ka pala siya ng tracking device. Sa ilalim ng sapatos ni Solo, ang mala-aksidenteng malas ay biglang naging swerte. Iyon mismo ang nagligtas sa buhay ng kasama niya sa loob ng ilang minuto. Pero nang handa ng saksakin ni Rudy ang biktima gamit ang matulis na kagamitan, paglingon niya, ay nakita niya si Julia na nakatayo ng tuwid sa likuran niya. At ang lalaking nakatali sa silyang pangkuryente ay si Rudy mismo. Kakapindot pa lang niya sa switch ng mental torture device, ay tinamaan agad si Rudy ng kuryenteng halos dumurog sa kanya. Para siyang nakasubsob sa sariling kabaong, ibinubuhos ang lahat ng sikreto niya tungkol kay Dr. Yudo, na ikinukulong sa isang maliit na isla ni Alexander. Binili iyon, at tapos na raw niyang gawin ang ulo ng bala. Nuclear para may padala na bukas ng umaga sa submarino, at doon si Rudy. Patuloy na nagmamakaawa at nangangakong kapag binitiwan sila, handa siyang iligtas ang buhay ng lahat. Handa raw siyang ibenta ang lahat, kahit maging saksi laban sa iba ay kaya rin niya. Dahil dito, napaisip si Solo, at sabay silang ni Julia. Lumabas para mag-usap ng tahimik. Alam niyang si Rudy ay isang tusong duwag na walang kikilalaning hangganan. Kung pababayaan siyang mabuhay, siguradong lalago pa ang problema niya sa hinaharap. Pero bilang may bahay ni Victoria, may hawak si Rudy ng napakaraming sekreto ng embahada. Kapag nakuha lang nila ang bibig niya, pwedeng matapos ang buong operasyon. Nang napakadali, Julia, syempre, alam na alam din nila iyon, kaya pareho silang napunta sa sitwasyong walang panalo. Pero hindi nila inakala na gagamitin ni Rudy ang pagkakataong iyon para makapuslit at makatakas. At hindi sinasadyang na-activate niya ang silyang pangkuryente, na nagliyab ng matindi. Hanggang sa paglingon ni na Solo at Julia, sunog na si Rudy, halos abo na sa pagkakaluto. Mukhang iisa na lang ang natitirang opsyon nila ngayon, ang sumugod sa isla, at mabuti na lang at si Julia ay agad nakahanap ng unit ng intelihensya ng hukbong dagat ng Britanya na labis ding nag-aalala sa sitwasyon at handang tumulong sa dalawa. Pagkaraan noon, nakipag-ugnayan sa kanila ang mga nakatataas ni na Solo at Julia at binigyang diin ng isang napakahalagang bagay, kung sino ang makakakontrol kay Dr. Yudo at sa floppy disk na naglalaman ng formula ng enriched uranium. Siya ang mananaig sa Cold War. Kaya matapos ma-disable ang bombang nuclear, kailangang gawin ng dalawa ang lahat para maaga ang floppy disk. At kung kinakailangan, pinapayagan silang pumatay. Ang utos na ito laban mismo sa kalaban ay nagpatindig ng balahibo ng kanilang dalawa. Matapos ang napakaraming buhay at kamatayang nagdaan sa bagyo, matagal na nilang kinikilala sa isip na ang kabilang panig ay parang kapatid. Sa tamang-tamang oras, nakipagkita sa kanila ang pinuno ng British Navy Intelligence. Sinabi niyang bukod sa pag-disable ng bomba, nuclear, may isa pang lihim na pakay ang misyong ito. Ang pagligtas kay Gabi ay kasama rin sa tungkulin nila. Lumalabas na si Gabi. Sa totoo ay isang lihim na ahente ng Britanya. Noong 2 taon na ang nakalipas, matapos maglaho si Yudo, inakala ng intelligence na balang araw ay hahanap ito ng paraan para makipag-ugnayan sa anak niyang babae. Kaya inunahan nila ito at kinuha si Gabi para sakupin ang barahang may tatak. Hindi nila inasahan na siya at KGB pala ang huling maghaharap sa laban. Samantala, matigas na binaril ni Gabi ang 2 taong iyon kagabi, pero utos lang pala iyon ng nakatataas. Dahil noon, nasa radar na siya ng mga kaina-hinala, at dagdag pa, suot ni Rudy ang singsing na may nakatagong pangsabat, kaya kahit ipagkanuluman siya ni Yulia, may oras pa siyang umaksyon at tumakas. Kaya basta nagpakawala lang ng isang malakas na suntok sa huli, isinugal ang lahat para makuha ang lubos na tiwala ni. Nang makita ni Victoria ang resulta, malinaw na matagumpay ang plano niya habang kausap si Yulia. Ibinaba niya ang tingin at nakita ang isang aircraft carrier na nakadaong sa ibaba. Doon pala ang susunod nilang himpilan, at kasabay noon ay si Gabi. Ay nakasakay na sa helicopter, dumaong sa isang maliit na isla, at sa wakas ay nakaharap ulit ang ama niyang si Yudo. Emosyonal din iyon, pero mas mabigat ang sitwasyon ngayon.
Hindi ito ang oras para sa mahabang kwentuhan, gabi. Kaya tahimik na nagbigay siya ng senadoryas na kaya niyang tumulong, na mapahinto ang nuclear bomb. Labis itong tumimo kay Yudo, dahil matagal na siyang pinilit at doon siya nagkamali. Ngayon na nandito ang anak niyang handang tumulong, may pag-asa pa siyang mabawi ang dating pagkakamali, gabi. Sadyang nahulog sa sahig ang kagamitan, at sinamantala iyon ni Yudo para palitan ang lente. Akala niya ay maayos na ang lahat, pero sino ba ang mag-aakala? Biglang sumugod si Victoria at diretsyong inutusan ang bantay ni Gabi. Kasabay noon, nabisto rin ang maliit na sabuatan ni Yudo. Pinagbantaan siyang kailangang maipan ang missile sa loob ng 20 minuto. Kung hindi, mamamatay si Gabi sa loob ng eroplanong iyon, Yudo. Wala siyang ibang nagawa kundi sumunod at ikabit ang missile, at ibigay ang lahat ng original na disk data, pati backup copy, kay Victoria. Nang makita ni Victoria na wala ng silbi si Yudo, malamig niya itong binaril at napatay sa pwesto. Pagkatapos, iniabot niya ang isang disk kay mister niya. Habang ang dalawa naman ay abala sa kani-kanilang gagawin. Handa na ang isang malakas na special force na magsimulang sumalakay sa maliit na isla, para durugin ang bawat kalabang humahadlang sa daan. Samantala, sinamantala ni Solo at Julia ang pagkakataon para sumungkit papasok sa ilalim ng lupa. Pagkakita niya sa bangkay ni Yudo, agad niyang naunawaan na umalis na si Victoria. Mabilis na tumakbo si Julia papunta sa unahan, habang si Solo ay nakatagpo ng isang lalaking kunwa ay patay. Ito pala ang lalaking nagnakaw kay Julia noong nakaraang gabi. Sa pulso niya, suot pa rin niya ang kakatuwang relong iyon. Maya-maya, sa surveillance screen, nakita niyang inaakay ni Alexander si Gabi. Kasama ang nuclear bomb, sakay ng sasakyan at nagmamadaling umalis, kaya agad niyang ipinaalam kay Julia. Pagkatapos ay sumakay siya sa off-road na sasakyan at humabol sa kanila. Sumunod din si Julia sakay ng motorsiklo, dikit na dikit sa kanilang dalawa. Binagtas nila ang gubat, nilusong ang mga sapa, lumiko sa may ikling daan, at nilampasan ang samuti-saring hadlang. Sa huli, nagtagumpay silang pabagsakin ang sasakyan ni Alexander. Mabilis na nailigtas ni Solo si Gabi, pero nabigla pa rin siyang napabagsak ni Alexander. Buti na lang at sumugod si Julia sakay ng motorsiklo at agad niyang binunot ang kutsilyo. Hindi man lang niya napansin si Solo, kaya napahinto siya sa mismong pagtatapos ng laban. Palihim nang isinilid ni Solo sa bulsa ang data disk. Sa sumunod na sandali, dumating ang helikopter ng intelligence. Pero matapos masusing suriin, gulat nilang natuklasan na ang missile ni Alexander ay karaniwan lang, hindi nuclear bomb. Kaya sabay silang tatlo na napabaligtad ang takbo ng buhay. Nagmadali silang bumalik sa aircraft carrier para pag-usapan ang susunod na hakbang. Habang sinusuri ni Solo ang mga papeles ng pag-angkin ng mga fishing boat, natuklasan niyang tugma ng husto ang pangalan ng isang barko sa larawang nakuha sa opisina ni Victoria. Agad niyang naintindihan na ang tunay na nuclear bomb ay nasa barkong iyon, kaya gumamit siya agad ng radio para tawagan ang bangkang iyon. Nang makitang wala na siyang maisasagot, nang iinis na inungkat ni Solo ang kahihiyang pagkamatay ni Alexander. At tama nga siya, lalo lang naiinis si Victoria kaya inagaw niya ang mikropono. At nagbantang lilipulin ang buong pamilya ni Solo. Ang hindi niya alam, mula mismo sa sandaling iyon, nagsalita ang bangkang iyon, at matatag nang nalock-on ng missile ang target. Parang tuluyang nabura ang lahat para sa planong matagal ng pinaghandaan. Bumalik silang tatlo sa barko, nagligpit ng gamit, at naghanda ng kanya-kanya na sana. Ngunit nakatanggap na naman si Ilya ng tawag mula sa nakatataas, na nagsabing nakuha na raw ng panig Amerikano ang data disk. Lalong nag-init si Julia sa narinig na iyon, at pakiramdam niya ay ipinagkanulo siya. Sa inis, binasag niya ang sarili niyang kwarto at tuloy-tuloy na sinalpok ang silid nito ni Solo, at sa mismong gitna ay nakuha niya ang lalagyan ng disk na iyon. Nang sundan ni Solo ang tingin ni Julia, agad na niyang naunawaan ang lahat. Humarap siya at inihagis ang isang bagay, ang relo pala na alaala ng ama ni Julia. Nagkatinginan silang dalawa at parehong nabasa ang nasa isip ng isa, kaya lumabas sila sa balkonahe at sabay na pinaputok ang isang missile. Kasabay ng pagsabog, ang disk na iyon ay may kapangyarihang umikot at baguhin ang mundo. Sa mismong sandaling iyon, hinayla ng pinuno ng intelligence si Gabi, at ipinaalam na may mas malaking krisis na sumiklab sa gitnang silangan. At nakausap na niya ang mga nakatataas ng dalawa para payagan silang magpatuloy. Ang bumuo ng team kasama si Gabi para iligtas ang mundo ay malinaw na simula pa lang ng mas mahabang kwento nila. Ang halaga ng isang pelikula ay nasa katanyagan, pero ang halaga ng isang review ng pelikula ay nasa pakiramdam. Dito na nagtatapos ang kwento ngayon, salamat sa panonood. Ano sa tingin ninyo sa pelikulang ito? Mag-comment naman kayo sa ibaba.